sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Narito ang pinakabagong Balitang Red Cross. Ako si Maria Tecson para sa PRC News Flash. Paano ba mapapanatili ng isang barangay ang kanilang kaayusan at kalinisan? Ang atake ng Philippine Red Cross? Makipagtulungan, pasiglahin, at ang pinakaimportante ay turuan ng komunidad para sila mismo ang mag-angat sa kanilang sarili. Nitong November 26, kasama ng PRC, ang Spanish Red Cross o SRC, mga delegado ng European Union to the Philippines o ang EU, at ilang organisasyon na bumisita sa Materials Recovery Facility sa Barangay 649 sa Baseco, Manila, kung saan isa ito sa maraming lokasyon ng PRC at SRC sa kanilang partnership project na Circular Economy. Ang proyektong ito ay pinondohan rin ng EU at Ebarko Udala na tinawag na Promotion of a Green and Circular Economy through Civil Society Engagement and Good Governance and Highly Urbanized Coastal Cities in the Philippines. Layunin nitong palakasin ang kapasidad ng komunidad, local authorities at civil societies sa pagpapaunlad ng green economy sa pamamagitan ng solid waste management initiatives. Gayon din ang pagbibigay ng mga kabuhayan para sa mahihirap na komunidad. Pinulong ng PRC, SRC at mga kinatawan ang mga waste collector, street sweepers at barangay leaders sa Baseco na nag-ambag sa pamahala ng maayos na pangongolekta ng basura na nagresulta ng kalinisan at kaayusan sa kanilang lugar. Pakikipagtulungan sa LGU at stakeholders at pagkakaroon ng kita mula sa basura. Thank you very big. Mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, mahigit 81,000 kilogram ng recyclable at biodegradable na basura ang nakolekta sa Baseco MRF. Ang proyekto na nagsimula noong Disyembre 2022 hanggang Nobyembre ng susunod na taon ay kasalukuyang ipinatutupad sa mga piling barangay sa Maynila, Navotas at Zamboanga. Bago dumating ang bagyong Pipito sa bansa, partikular na sa Aurora at ilang katabing lalawigan, nakapamahagi na ang Philippine Red Cross ng shelter strengthening kits sa komunidad. Ito ay upang bigyang proteksyon ang mga tirahan para maging matibay mula sa malakas na hangin dala ng bagyo. Matapos ang bagyo, mayroon mang nasirang ilang tahanan, pinatibay ng mga shelter strengthening kits ang makabahayan at naiwasang mabuwal ng tuluyan ang karamihan dito. Isa si Nanay Evangeline Pagay mula sa Barangay Janet Dipakulaw, Aurora ang nabigyan ng mga pampatibay sa tahanan. Sabi namin, ito na siguro, sabi namin yung bagyo. Sabi namin, tapos, yung hangin po. Galing po dito, galing po riyan. Kaya siguro yung huling gusto ng hangin, yun na yung gusto na niyang igual yung bahay. Papasalamat naman po ako at may tali po akong naibigay. Ay kung wala po yan, wala po yan lahat ubos. Wala po sigurong natira riyan. Nagpapasalamat naman po ako at nabigyan ako ng ganyan tali. Ay kung wala po yan labis siguro wala kaming tirahan, sir. Kaya marami pong salamat. Dahil sa mga shelter strengthening kits, pinalakas nito ang mahihinang bahay mula sa bagsik ng bagyong Pipito. Ang pamamahagi ng PRC ng pampatibay ng tirahan ay upang matiyak na ang mga bahay na gawa sa kahoy at pawid ay makakatagal sa matinding bagyo at mapapanatili ang mga bubong at dingding ng mga tirahan. Sa loob lamang ng isang buwan, nakakolekta ng kabuang 602,100 ml na dugo mula sa iba't ibang blood donation activities ang PRC Batangas Chapter. Ang Blood Services ng Batangas Chapter ay nakapagsagawa ng 29 na mass blood donation drive kasama ang mabubuting partners nito. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon,
Bawat patak ng dugo na ibinibigay sa isang pasyente ay nagbumula sa pagiging bukas palad ng mga donors. Ang mga programang tulad nito ay patunay na ang matibay na partnerships ay tiyak na makakatulong sa komunidad na nangangailangan. Ang Philippine Red Cross ay muling kumakatok sa inyong mga puso upang humingi ng tulong para sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Pipito. Sa mga lalawigan sa Northern at Central Luzon, maaari kayong magpadala ng cash donation sa mga sumusunod na bank accounts. Ang inyong donasyon ay makapagbibigay ng panibagong pag-asa sa mga kababayan natin sa Luzon. Sama-sama nating harapin ang hamon at samahan silang muling bumangon. Sa masugid naming manonood ng PRC News Flash, tumutok sa Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood din kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross. Abangan ang mga update at maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung ikaw ay may kusang loob, malasakit at kapwa-tao, at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Ako si Maria Texon para sa PRC News Flash.